Maing buntag, tanan. So, niya buntag. Malipayo mo pasalamat sa ato ang Diyos na maoy na amping kanunay nato na preserbar sa atong mga kinabuhi sa mining tumura no sa ato ang pag-alagad, pagsimba kaniya, ato ang iusahon, atong amuna kasing-kasing focus sa pagsimba diha no sa espiritu o kamaturan. Sa di pa mo tuod sa pulong sa Ginoo ato na nga pasalamatan, masidunggan ang ato ang nga Dios pinaagis pag-ampo ta. Wa mong halandon maluluyon kaayo na mga Dios kining amo ang mga kinabuhi kining gamiton sa pagpasalamat diha nimo kay ikaw ra gyud maoy among Dios nga way undang nagatiman nagamping sa mga kinabuhi sa among pagkadili angayan. Pero o Dios di na mo matugkad ngano nga kami padayon nimong gibubuan sa imong grasya kaluoy panisayod mi nga kana tungod ra gyud sa imong bugtong anak nga mao si Ginoong Hesus. Amahan amo kang pasalamatan sa tibok semana, amo kalimtan ang imong kaayo, labi na gyud sa imong pag-amping sa imong mga kinabuhi na kanunay ka naa nagprotektar namo sa imong way tinutuban nga gahom ug usab di namo kalimtan ang imong paghatag ng pusog na kami katrabaho sa daghang mga buluhaton kana tungod kay imong gisuplayan sa among gikinahanglan nga pusog busak salamat kaayo ingon man di namo kalimtan ang imong way puno nga pag-supply sa among panginahanglan matag adlaw salamat kaayo nga naa ka naghatag sa amuang inadlaw-adlaw ng mga panginahanglan ug mauna na kami niya nakalahutay nini nga kabuntagon aron mosimba sa among Dios nga maoy nagatima namo. Mahal mo langit noon amo pod niuon ka nga imong pasayloon sa daghan namo nga mga nabuhat nga mga kalabasan mga buhat nga dili makapahimuot sa imong atubangan. O Diyos, naghangyo mi nga imo mi hugasan na usab sa bililong dugo ni Ginoong Hesus mo ipaglaom gyud nga kami sa amo ang mga kalapasan kasalanan nagkaroon ug niya mapasaylo o mahimong matarong balaan nga mga magsisimba ni nga kabuntagon karon. O Diyos, mula umi kay ikaw kasaligan man nga among masangkitan kabahin sa kapasayloanan sa among mga sala. Hinaot na ninibuntaga, imo naming gilimpyuhan sa bililong dugo ni Ginoong Hesus aron mahimo ming angayan nga mga magsisimba kanimo diha sa espiritu sa kamatuoran. O usab langit no ng mamahan ngayon kumigtabang labi na imong alagad na kinahanglan sa imong tabang sa balang espiritu na maopoy amo ang gisaligan aron kami makalahutay aron kami makasabot, aron kami, O Diyos, mahimo nga magiyahan sa daghang mga kinahanglanon sa among kalag, gikan sa imong mga pulo. O Diyos, ang imong balang espiritu mo ay gikinahanglan ni naot nga aktibo kini karon sa amo ang pagtuon sa imong mga pulo. Pray for me sa tanan nga mga tigpaminaw sa imong mga pulo, inaot imong pud silang panalaginan. Kay ikaw ramang yun, O Diyos, maoy maka hatag o panalangin sa mga maminaw sa mga pulo. Hinaot, tagaan mo sa interest, tagaan mo sila o kalipay, samtang maminaw sa imong mga pulong na maoy pagkaon sa among mga kalag. Kaya ang tao dili mabuhi sa paan lamang, kundi sa matag pulo nga isulti sa Diyos. O Diyos, mula umi sa imong grasya kaluoy, na pagkubanan mo, samtang kami mupadayon sa pagtuon sa imong mga pulo. Ginoong Dios among isalig ni tanan, iya lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. So ninikuntaga padayon ang ako ang pagtuon may tungod sa pagtulunan, doktrina may tungod sa Dios o sa ato nang nga sige madungog may nungdanon nga pagtuon nga naman tungod kay ang pagkakulang o kahibalo sa tinuod nga Dios
dako na siya epekto sa atong mga kinabuhi, no? Daghan ang mahimo nga di maayo, no? Sa ato ang kinabuhi kon wala tay sakto nga pagsabot. Kinsa gyud ang tinuod nga Dios, unsa gyud ang Dios, no? Unya mo na may baw-an lamang nato siya dinhi sa iyang balaan nga mga pulong, no? Dili pod sa bisan asa lang nato makatuna ang Dios, kundi dinhi sa iyang mga pulong. Kay ang iyang pulong mao ni ang kahayag sa atong alagianan. Mao taw nag-ingnan kita, in your light we see light. Sa imong kahayag makakita mi og kahayag ug kasabot nga ang tawo sa iyang kaugalingon ngit-ngit, no? Kun wala ang pulong sa Dios. So nining buntaga, pasalamat ta sa Ginoo nga nagkairog ang atong pagtuon, may tungod niya. So atong hisgutan karon ang ani na punta sa pagkahingpit sa Dios. So sa atong pagpadayon sa pagtuon sa doktrina, pagtulun-an may tungod sa Dios, no, the doctrine of God, atong natanaw, no, sa nilabay ang sa unsay gisulti sa Biblia may tungod sa Dios o ato nga nasugdan sa pagtan-aw ang kinaiyahan, no? Ang nature sa Dios sa unsa siya na isama. O atong natan-aw ang tulo ka mga uluhan, no, sa milabay o kasama ta kay na nahuman na nato to. Unsa gatong una nga nature sa Dios, part ani nga nature niya. Una, ang Dios is Espiritu. So, kinahanglan nga nabutang na ginas itong nahuna nga ang Dios is Espiritu. Dili gid siya makita sa atong mga mata, no? Ikaduha, ang Dios mao ang walay katapusang Espiritu, no? Isa siya ka walay katapusang Espiritu. Dahil ikatulo, ang Dios usa ka simple na Espiritu. Kung ginaot no nga sige nato ihapon reviewon, dako kay na ikatabang nato na kinaiyahan sa Dios kung Espiritu, kung ang Dios Espiritu nan unsa may ato makita nga ang Dios naa sa tanan dapit. Muna nga atong gilantaw ang Psalm 139, dili limitado iyahang nahimutangan, no? Nahimutangan tungod kay ang Dios Espiritu nga walay katapusan, no? Wala dili limitado sa usa ka dapit ato na nangatan-aw kung naa siya sa tanan dapit. So mo to ang application, simbaon na ko siya diha sa Espiritu o kamatuoran. So karon moirog ta sa dugang pa, no, nga pagtuon sa mga specific pa, no, nga mga tinagsatagsa nga mga issue may tungod sa nature, sa kinaiyahan sa Dios, no, about the nature or attributes of God. So lamlaw na gyud kung isgo kag attributes, no. Ang nature mo ra siya sayon, kag attributes mo ra na, no, mga kinaiyahan sa Dios. So una nga taga nato aning maong mga sa mga specific, no, mga tinagsatagsa nga mga kinaiyahan sa Dios. Una nato nga tagan ani o pagtagad ining maong specific nga mga kinaiyahan sa Dios mao ang iyang pagkahingpit nga Dios. So kani, no, may nungdanon ni nga ngay natong katunon nga naa kay Dios nga hingpit, no, Dios nga perfect. So mo ni ato ang pupusan. O sa ato nga pagtan-aw niini, dunay duha, no, ka mga headings, no, duha ka mga uluhan nga ato ang tan-awon. May tungod sa pagkahingpit, may tungod sa pagka-perfect sa Dios. So una, ato ang ibawon ang konsepto, no, kanang ideya sa pagkahingpit sa Dios, sa pagka-perfect sa Dios. And ikaduha, ang mga pagpamatuod, kanang mga pruiba, no, gikan sa Biblia, gikan sa iyang pulong, may tungod sa pagkahingpit sa Dios. So manay, no, ang
dagan sa ato ang pagtuon kabahin sa usa sa specific nga kinaiyahan sa Dios nga mao ang iyang pagka-perfect, pagka-hingpit nga Dios. So karon moarita sa una nga ining, una nga uluhan. May tungod ni ining maong hinisgutan. May tungod ining maong kinaiyahan sa Dios ang iyang pagka-hingpit. May tungod sa unsa may konsepto, no, ideya kung mahisgotag perfect ang Dios. Mahisgota sa pagkahingpit sa Diyos. So, unsa may buot, ipasabot ni ining. Mga kaigalaan, ipasabot ni nga ang Diyos nga buhi, no? Siyempre, buhi nga Diyos, mao ang Diyos, no? Nga hingpit sa kahingpitan. No? Kung sa English, yun, anig ang tumpak ng pagkasulti. No? Absolute perfection. Absolute perfection. Yeah. Lisod manggod kay Bisaya na hingpit sa kahingpitan. So, mauna ang Dios nga atong gisimba. Mauna ang Dios nga weak, no? Absolute perfection, no? Hingpit sa kahingpitan. Buti pasabot nga ang iyang karakter, ang iyang mga pamaagi, ways, o mga buhat, hingpit sa kahingpitan. Absolute perfection. So, muna, ang Diyos. Ang Diyos, hingpit na kumplito na. No? Wala na'y nakulang paliha niya. So, muna ang Diyos nga maoy magbubuhat sa langit o sa yuta. Siya kompleto na. Walay nakulang diha kaniya. Diha kaniya wala na kinanglana ang pagpa-improve. No? Diha niya wala na kinanglana nga naapay pauswagod. No? Wala na. So kung mag-isgo tao pagkahigpit sa Dios. Diha kaniya wala na'y angay pa nga utruhon sa Dios ni naay bag-uhon ni mahimo siya nga mo minus sa iyang pagkasiya sa iyang pagka-Dios. Wala. Nga naman kay siya ang Dios hingpit sa iyang pagka-Dios. Ingon nga atong Dios. So muna atong ikapasalamat nga mauna ang atong Dios. Pero mga kaigalaan, timan-an nato, no? Nga kining iyang pagkahingpit, no? Dili ni tinuod din nato. Ingon nga iyang mga binuhat. Nga naman, nga di na tinuod din nato. So mo ni, kay kita, di ba? Ingon nga iyang mga binuhat, unsa may naa din nato. Kinahanglan pamantang nga mo pa-improve. Sakto? Sa unsa ta sa atong mga kaugalingon. Kinsa man dinhi nga kinahanglan pa nga upa-improve siyang ginawala. Kabalo kita. O bitaw na, kanaan na bugna ng eskwela. Kaya ang tao nagkinahanglan mo improve. Pero ang Diyos, wala siya nagkinahanglan niya. So, ang iyahang pagkahingpit, dili tinuod dinhi nato. So, naagi distinction. Mauna na ang tao dili mangahas sa pag-compare sa iyang kaugalingon nining maong Dios. Kay way sama niya nga perfect. Kay kita, o lagi balikan na to. Nagkinahanglan man pa o pa-improve, no? Sa unsa ta sa atong kaugalingon. So dili kalalis no nga kita kinahanglan pa nga mutubo. Di ba? O dinhi nato na ang realidad nga kita mupunta sa pagkatigulang. Mao po ni problema dito sa tibuok nato nga pagkataon. Uling taon, no? Kutob sa mahimo, hala, pang nus-nus, batan-on, o mga pagkaon, baka diya nga pugong-pugong, mga tigyong puntag tigulang, pero ang reality, agad ay mahimo. Noon,
sakto man gid sad na nga paano ta kanay steward magpuntas tong lawas pero mo lagi na. Waton ang putol sa mahimo nga mubatan-on pero ang tumoy mutigulang yun. So kaya lang po, no? Nga mo tunhay pa po. So muna ang reality. So ang pagkahimpit sa Dios dili tinuod diri nato. Ngano man kay kita wala subject pa yun. Ang reality nato punta kita pagkatigulang sa tibok nato. Ang pagkatao aning kinabuhian. So may isgot ang ani ra nga kinabuhian kaya nato sa sunod pa ang kinabuhi. Perfect na to dito. Pero samtang niapata ani nga kinabuhian ang reality daghan pa kaya i-improve nga magka-tigulang puta. Kita saksi usab, di ba? Makita man nato ang pag-uswag sa atong kaalam. Di ba? Pinaagi sa atuang kasinatian sa kinabuhi. So, ang mo bitaw na ingon sa Psalm, no? Kalimutan ko sa verse nga malamon gyud ang mga idara na ngano man tungod kay daghan na kay sila na sinatian mo na nga ang batan-on kung wise lang yun ang batan-on kinahanglan sila mo patambak sa mga idaran ngano man sila eksperyensyado na sa kinabuhi daghan na kay sila mga nakakunan nga mga leksyon sa mga pagkitabo nga ilang naagian pero ang batan-on nga dili malamon no dili mo konsulta sa mga idarana o pupunta yun sa kadautan nga naman papaman sila experience. Oh. Diba? So muna nga di po nato kamayon ang mga naana sa Panginoon tungod kay kana sila daghan na gid na sila nakapunan sa dagan sa ilang mga kinabuhi mga experience. So ang reality ang tao kinahanglan mo uswag sa kaalam pinaagi sa mga experience sa kinabuhi. O saksi punta, di ba? Sa pagtubo nato sa kaibalo. Ilabi na sa pagsabot kung saan Diyos. Ilabi na sa pagsabot kung saan atong kaugalino. Kung saan ang kabuhatan sa Diyos. Di ba? Sige tagkaton hangtod nga nagtubo po ang atong kaibalo. So, ang reality, daghan, pag yun, ang ipa-improve din sa atong pagkatao. So, muna nung naagi lugar kanunay ang daghan nga angay pa nato nga ipa-improve dinhi sa atong mga kinabuhi. Ingon nga iyang mga binuhat. Mo gid na ang tinuod. Pero muna taliwala nini dili na tinuod diha sa Dios nga buhi. Di ba? Kay siya hingpit sa kahimpitan. Kita mo na. Muna ang Dios. Hingpit sa kahimpitan. Siya hingpit nga kumpleto na nga walay nakulang. Diha kaniya. Wala na kinahanglanan ang pagpa-improve tungod kay siya perfect na Dios. Grabe, no? Absolutely perfect. Walay sama kaniya sa iyang pagkasiya. Diha man sa iyang mga binuhat. So mauni, no? Ang ideya, ang konsepto kung mag-isdo tao pagka-perfect, pagka-hingpit sa Diyos, hindi nato nakalimutan kana nga kamatuoran. Nga kita nagpaton og Dios nga perfect. Dili sama na to. Nga daghan pa kayo ipa-improve. So, malipay taan. Nga mauday na ang reality sa atong Dios. Diba? Pasalamatan na to ang Ginoo na. Ikaduha, irog ta sa ikaduha nga uluhan. Dili may tungod sa pagka-perfect sa Dios. Kaduha ang mga pagpamatuod. So di lang pud nga pwede no nga puros lang ideya nato niya wa tay makita mismo ikan sa iyang pulong nga mo pamatuod nga mao na siya perfect, no? Eh, pwede ra man gyud ang tao mo perfect pero ang ato man gyud ang ato ang principle of authority ang scripture man gyud. So busa ikinahanglan nga ato gyud sa tanang tanaw kanang maong kamatuoran kanang ideya nga ang Dios
perfect. Asa man gikan sa iyang pulong. Nga dili pa sayo. Perfect pod. Nga mutug-an sa ato may tumod niya nga siya usa ka perfect na Dios, hingpit nga Dios. So karon sugdan nato sa pagtan-aw gikan sa iyang pulong, gikan sa Biblia ang may tungod sa pagkahingpit sa Dios. So ablihan nato atong balaan kasulatan sa Ecclesiastes chapter 3 verse 14. Ecclesiastes chapter 3 verse 14. Sige, atong tanaw. Mo ni ang gisulti din. Ako na sayod, no, ingon siya din ako na sayod ng tanang butang nga buhaton sa Dios magpabilin hangtod sa kanturan. Diin wala nay idugang pa niini o wala nay makakuha pagikan ini kayang Dios. Unsa man ang Dios? Naaman nagtrabaho aron ang mga tao mahadlok kaniya. Aron ang mga tao sa lain na term mutahon kaniya, no? Sa New American Standard Bible, I know, kabalo kay Solomon, I know that everything God does will remain forever. There is nothing to add to it. And there is nothing to take from it. Ano man? For God has worked that men should kinahanglan. Should, unsa man? Fear Him. Diba? So dinhi, matanaw nato ang kaning gitawag ugdam. Sa mga ugdam, book up, seryoso nga mga panapos sa nagsulat, no? Diin nakita niya mga kaigalaan ang trabaho sa Dios. Kita nato ning Dios nga way perfect na aday nag-work, nagtrabaho. Asa man siya nagtrabaho? Diha sa providensya. Sa maning providensya, magigsan na. Sa nang providensya, ay nakasabot, pero pag-atiman, pag-amuma, matag-adlaw, magisgot ang providence, ay iyahang pag-atiman sa iyang mga binuhat sa universo. Kanang providensya, overall, siya maoy nagpalihok tanan. Isda, manana sa tanan. Lakit na ta. So, naa ang Diyos nagtrabaho. Kaya kung di siya magtrabaho, mahulog yun ang mga planeta. Bangga gina. Pero ang Diyos, dili lang siya creator, kundi susdinan siya. Nag-atiman siya. Mauna ang Diyos. Nabuhi. Patay sa pag mabitaw na mga pait kaya na ay mga gihimo sa uban nga Diyos na di galit kasimhot, di galit kadungog, di galit kalakaw, unsaon manggod ang atong Diyos. So dinhi makita nato, no, ang seryoso sa atong ibasa balita nga mga panapos sa nagsulat, diin nakita niya ang trabaho sa Diyos diha sa providensya. Pag-atiman nganha sa iyang kabuhatan, diin nisulat siya nga nag-ingon. Sabi yang gisulti diha, ako na sayod. No, uban sa dili masayop na paglamdag sa balang espiritu, kaya ang balang espiritu aktibo ng daan pa dito sa daang tugod. Ilabi na sa pagdiktar kunon sa isulat sa mga magsusulat sa balaan na kasulatan. Muna ingon siya, ako na sayod nga ang tanang butang nga buhaton sa Dios magpabilin hangtod sa kanturan, diin wala na idugang panini o wala na makakuha pa ikan ini kay ang Dios naaman nag-work, nagtrabaho aron ang mga tao mahadlokan o mutahod. I know that everything God does will remain forever. There is nothing
to add to it, and there is nothing to take from it. For God so worked that men should fear Him. Ba, mo should kinahanglan nga mahadlok kaniya. So, sa New Living Translation, mo niya gisulti. And I know that whatever God does is final. Tanan kuno nga gibuhat sa Dios final na na. Nothing can be added to it or taken from it. Kahit ang Dios di man mabubuhat o dili perfect. Di nato hunahunahon nga ang Dios sa mas tao nga sige utro-utro. Inig anak, asayop ni, utro mo na po. Uy, utro na sad. Hantod maugmaan na lang. Hantod. Ago po na lang. Pwede maging masilvi. No, ang Dios, perfect. Munang ingong din siya din sa New Living Translation, and I know that whatever God does is final. Nabisan unsay buhaton sa Dios final na gina. Nothing can be added to it or taken from it. No, wala na idugang pa ni buhaan pa na. No, God's purpose, ang katuyuan sa Dios is that mao nga ang mga tao is that people should mao ko na naglihok ang Ginoo sa tanan niya ni pangbuhat dunay purpose. Ug ang purpose ng ingon dinhi that people should fear Him. Dili mo rebelde diha kaniya. Diba? Klaro? So muna no nga di nato kalimtan nga kung unsay gibuhat sa Dios unsa man nan kana usa gayud ka perfect sa kahigpitan. No? Hingpit sa kahigpitan. Absolutely perfect or complete. Mao na gisulti sa iya ulo. Nganong inana man kay ang nagbuhat perfect man. So ang iyang mga gibuhat perfect po. Ug wala nay angay pa nimo nga idugang niini o uhaon ikan niini ikaw wala nay himuon pa nga pagpa-improve. So mo na ang result figure no sa ato ang Dios diha sa iyang mga ulo. Kay sumala pa dinhi no sa ato ang gibasa nga kining maong ipangbuhat sa Dios magpabilin, di ba? Magpabilin magpabilin hangtod sa kanto. Di ba? Kay ang tanan nga mga gibuhat sa Dios bisan sa nahulog na kalibutan sa sala. No? Kini nagpasabot gihapon sa pagkahimpit. Kasi ingon ta nga dili perfect kinahulog man ang tao sa sarili. Nagpasabot gihapon na sa pagka-perfect. Ayaw niya gunahuna nga oy nakuan man palpak man kay tao nahulog sa sala dami ka nga naipaltos ang pagbuhat sa ayaw gayon. Kay walay gibuhat sa Dios nga dili pero naa lang gyud mga mystery nga kay gisultian naman tadaan. No, di ba? Gilimita naman tadaan. Nga kuno na gipadayag. Ayaw na lang ginaguna na unsa may ang gipadayag. Ang tanan yang gipanghimo unsa may ang gipadayag perfect. Kung ingon pag nahulog ang tao sa sala, ingon dayon ka na dili perfect, ay na ginagilapti. Limitado ra gyud ta, di ba? Deuteronomy 29:29. So mo na nga ang pulong sa Ginoo mo atong sundon kaysa unsay atong mga pangunahuna nga ang atong unahuna kabalo man kitang apektado sa sala. Mo na kabalo kita ta no sa atoang pagkatao. Ang Dios lagi perfect. Kunya diha sa iyang mga panghimo perfect kuna. Diba? So, muna no? Nga bisan sa nahulog na kalibutan sa sala
kini nagpasabot gihapon sa pagkahingpit tungod kay ang Dios nagbuhat niini usaman ka Dios nga hingpit, absolutely perfect, di ba? So karon ato kining kun-an pag-ayo ning pagkahingpit sa Dios, no? Karon ang pangutana, unsa may kalabutan ani punta sa pagpatikulog, no? Ingon nga mga tigpaminaw sa iyang mga pulong, di nato palabyon, no? Ang mga kamatururan na walay kalabutan diri sa tuwa. So ang question, unsa may kalabutan ini mao truth kamatuoran dinhi nato? Unsa may katuyuan ni ini dinhi nato? So mo ni, no? Ablihan nato, no? Ang ato ang pasahe. Kita gisultihan sa atong pasahe nga gibasa unsa dili purpose ana? Kay ang Dios na Ama nagtrabaho aron ang mga tao mahadlok kaniya, mutahod kaniya. So muna ang relevance diri sa tuwa. Nga diha sa pagka-perfect sa Dios, nganha sa tanan niya mga gibuhat na anay purpose aron ato siya nga tahuron. Aron ato siya nga unsaon kahadlokan. Diba? For God has to work that men should fear Him. No? God's purpose is that people should fear Him. Muna sa New Living Translation. So, nganong ang pangutana na sa nganong ingon ana man? Nganong ingon man ini? Mao ni ang tubag sa tungod kay ang buhat sa Dios, trabaho sa Dios, hingpit man nga complete. Kompleto ba? Absolutely complete. Ug kung mauni ang kamatuoran, truth, nan, unsa man, kinahanglan nga naatay pagtahod. Kinahanglan naatay kahadlok, no? Kataha, pagtahod, asa, diha, ganiya. Kay mao na ang Diyos. Kinahanglan nga naatay kahadlok, pagtahod, diha kaniya sa tibuok nato nga kasing-kasing. Mungkin natin ibutang sa itong namuna. Kaya nakabatong Diyos na perfect. Nan, kinahanglan nga mutahod ta niya sa tibuok natong kasing-kasing. Sa tibuok natong kalag. Sa tibuok natong una. Kaya mauna nga nagtrabaho ang Diyos aron kita muna ang relevance, implikasyon na ay pagtahod, na ay kahadlok ni inig maong Diyos. Dayon, sa pagyon, kinahanglan adilit na muna-una na kita mas makahimo o maayo kay kaniya. Diba? Kay alang nato, no? Kita maoy makamao kay kaniya. Na alang nato, wala ra siya gibuhat sa unsay imo nga nahuna-hunaan. Diba? Nga maoy mas labing maayo nga buhaton, ayaw gyud na buhatan. So muna nga diya sa atong pagkahadlok, diya kaniya, no pagtahod diya kaniya, kinahanglan nga dili nato siya hagiton. Yan na mo'y moabot gyud usahay sa una-una nato, di ba? Nga unsa may moabot usahay sa atong una-una na murag hagito nato siya. Murag ato siya i-challenge sa unsay iyang mga gipangbuhat sa iyang creation. Di ba? Kana bang iyang pag-control? Usahay moabot sa atong mga una-una na pagkitaan nato bugsayo ang iyang trabaho sa Dios, no? Ingon sa tao nga kusog. Di ba ginakalikay kay ang kalibutan naguba biya. Di ba? Tungod sa sala. So di pod malikayan nga diya sa una-una sa mga tao makaingon nga napay Dios ani, no? In challenge
Kung naa pa siya, ngano man ni, so mo, i-challenge siya. Di na ito nakuhapon. Kay siya usa ka perfect. Diba? Dahil kinahanglan, nadilit na mo na una, kanigyon, nga kita maoy, mas makahimo kay kaniya. No? Inani unta ang Diyos. Maunta niyang buhaton. Di unta niya tugutan ng tao mahulog sa sala. Di unta niya tugutan na kaning mga daotang tao bungkag sa ubang nasod. O di ikaw na lang mag-Diyos. Daway usahay, di ta kasabot sa iyang providensya. Di ba? Hindi na pwede. Ang Diyos perfect. Kita kulang. Una nga di ta mangahas sa pagsabot sa iyahang, no? Di ta mag-question sa iyang pagka-perfect. Yung usahay na lang noon, kung i-curse ka niya, muabot na lang nga, mangingon ka, wala Diyos. Eh kung naapa, mo na sa mga atheist, di nila masulbad ang dagat sa kalibutan. Sa manin, Diyos makaani siya. Oh, may nananay pagdarbil, di ba? Diyos makaani siya. Ano mo, manin masulbad yung mga problemaha din, mga gubat, kamatay din. So, i-challenge ang Diyos. Giingnan na kita na ang Diyos perfect. Dayon, anong di man tamuhin mo, ana? Kung saan man ay isulti niya sa iyang mga pulo? Pariha ba siya na ito guna-una? O dili? So mo na. Kaya ato ang principle of authority, pulong niya. Dili, unsay ato ang una-una. Diba? Kung saan man yung isulti. Klaro niya na. Iya pinagiklaro ni Isaiah. Diba? Isaiah chapter 55 verse 6 to 9. Bukante yun kayo ang pulong. No? Aron nita mo awat sa mga tao nga i-challenge ang Diyos. Na pwede na ito buhaton. Nag-work siya, angay na siya tahuron sa iyahang pagka-perfect na Diyos. So, sa may giingon sa Isaiah 55, 6 to 9. So, atong tanaw, no? So, angay nato ning paminawon yun, no? Kay, ang Ginoo na bigyan ni mismo ning padayag ni Isaiah tungod po sa gidala, aning mga panahon na ang katawhan sa Diyos. Kung tanaw niyo ng mga sulat sa major prophet, no? Kay, nabilong mas Isaiah sa major prophet, no? Jeremiah, Ezekiel. Aning panahon na ang mga katawhan sa Diyos sa man. Kasi nagbasa sa Old Testament. Sa may ilang mga kinabuhi. Diyak sa providensya sa Diyos. Giayo sila kahiman sa Diyos. Giluwas sila gikan sa pagkahulipon sa Egypto. Pero sa may kinabuhi nila. Diba? Kung sa may ilang kinabuhi. Murag parehason nila ang Diyos sa ilang una-una. Diba? Nganong nisulti man ang Diyos ani? Tungod kay aning mga katawan nga gidala o aning panahon sa mga katawan nga naa aning panahon ni Isaiah nakita sa Ginoo nga kining maong mga tao parehaon siya sa ilang una-una. Una nga ang Ginoo ni angal nisulti gid siya. Saan na to, no? Isaiah 55, 6 to 9. Pangitaa ang Ginoo o ni ang gikuan yun. Samtang siya makaplagan pa. So address sa mga katawan, sa mga katawan muna niyang i-addressan ani Isaiah ang mga Israelita. Kaya wala sila nang kita. Naglakaw na lang sila sa ilang kaugaling ng pamaagi. Di ba? Pangitaa ang Ginoo samtang siya makaplagan pa. Tawag na kaniya samtang siya duol pa. Pabiyai sa dautan ang iyang pamaagi. Di lagi, kini maong mga katawan, wala na. Ipas na kayo mga pamaagi. O sa tao nga dili matarong ang iyang mga hunahuna. Pabalika siya ngadto sa Ginoo. Dayon unsa may iyang tumoy. Unsa iyang tumoy? Naagid Japong kaluoy. Siya maluoy nganha kaniya. O ngadto sa atong Dios pabalika kay siya abunda. Mao ra gid nakaayo ani nga Dios. No? Kay abunda nga mo pasaylo gayon.
Di ba? Motong sa 1 John 1, verse 9, na isugid niyo sa kahit faithful siya nga mo, basahin. Mauni, nga Diyos, na ingpit. Mauni ang kinaiya. Mauni ang usa sa kinaiya niya. Verse 8, kay ang akong mga una-una, diri na ang pag-angal niya. Kay ang akong mga una-una, dili mao ang inyong mga una. Ni ang inyong mga pamaagi, akong mga pamaagi. No, ingon ang Ginoo. Nag-ingon ang isa kasulat si Isaiah, pero ipasulat niya, isulat Isaiah, nag-ingon ang Ginoo. Na, verse 9. Kay ingon nga ang kalangitan habog kay sa yuta. Mauusab ang akong pamaagi, habog kay sa inyong mga pamaagi, o ang akong mga una-una kay sa inyong mga una-una. So, di-compare niya din Nakita niya ang mga tao panahon ni Isaiah na wala na nagtakaw sa tulid na dalan, sa dalan nga sa iyaha. Unya, ang ilang mga una-una, iparihas iyang una-una. Ang ilang mga pamaagi, iparihas iyang mga pamaagi. Ingon ang dili oy. Dili na pariha. Di ba? Seek the Lord while He may be found. Call upon Him while He is near. Let the wicked, forsake his way. Yang pamaagi. And the unrighteous man, kung ang dili matarong nga tao, his sa iyang mga huna-huna. And let him umagbiya, umagsalikway, di na po naway buhaton. Di ba? Na ay aksyon. Klaro mo na. Tao kayo pasay. And let him umagbiya, return. Balik. Di kaya, sige, ano ka, di po balik. Di na mawang ang gusto sa Ginoo. And let him return to the Lord. Ano pabalik ko man? And He will have compassion. Kaluoy. Niya. And to our God, for He will abundantly. Dili ba ka na bang murag daginot? Dinaginot na pagpasaylo? Mura ba? Sige. Buwan na ni, 1/4 lang akong pasaylo ni mo. Ginagmay lang ba? Timotro pa man ka. Yan siya, abundantly. Sa man abundantly? Sa Bisaya pa na abunda. Abunda tag abot karon. Puno ang bukos o mais. Dili nga pertir ang gamaya. Ang Diyos nga buhi. Grabe mo pa sa iyo. Abundantly pardon. Pero ni atong nibiya siyang pagwayong pamagi. Pero ni atong mga nibiya siyang dili maayo nga mga una-una. Pero di na mo biyaan, o dilit na mo madawat. Kaya naaman ang kakondisyon si Babaw. Diba? Dahil maghuman ani, yan yung giprangkahan sila. For my thoughts are not your thoughts. Yung ako mga una-una, dili mao So, yan yung giprangka nga, oy, ayaw ko mo. Pag una-una, ang iyong una-una, parihan ako. Kaya ako, lahi kong mga una-una. So, din makita na to ang distinction sa creator o sa creature. Di na pwede nga mo-level ang creature, ang mga binuhat, kaysa nagbuhat. Dako kay nagdistansya. Di ba? For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways, mga pamaagi. My ways. Iya yung iputangal. Sa kuan pa ni, ano ito sa munisipyo na agay ka ng silyo. Diba? Sa yung silyo, declares the Lord. Si Agyon. Dili si Isaiah. Ang Diyos, ang Ginoo. For as the heavens are higher than the earth, so, ingon siya. Sama, busa. Ang ako mga pamaagi, labaw kay sa inyong mga pamaagi. So are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. So, paano mo na ito mga kaisun? Munang takos din siya na ito, takuron.
Tapos nato siya kahadlukan. Di nato siya i-challenge. Sa may atong nakita sa iyahang pagpalakaw aning universuha. Di man nga kalibutan, di nato siya i-challenge kay perfect permi siya. Di lang dito kasabot. Nganong di man ta kasabot ka sa atong gibasa ba? Based dire. Nganong di man ta kasabot? Kaya ang iyang una-una, di man sama sa atong una-una. Ang iyang mga pamaagi, di man sama sa atong mga pamaagi. Kaya kita lang yun. Ginoo mo ka na siya, ano na ako may. Diba? Puros challenge. Pwede ba na nato buhaton? Ayaw eh. Kaya ang kabangga ni mo na ang Diyos nga maoy magbubuhat sa langit o sa iyo. Dali rin yung kakain niya panason sa kalibutan. Kung mauna imong buhaton. O maoy aton. So klaro din no? Na ang Diyos, balikon ako, dili pariha o mga una-una o mga pamaagi sa tao na iyang mga sinalan, labas na kanunay nato nga truth. Kay hangtod nga di na perminting labas dili nato makasala dito sa pag-question, pag-challenge niya may tungod sa pagpadagan niya sa kalibutan. Kinsa may day kapadagan sa kalibutan? Duha o sara? Naara may mga pagtulunan nga duha ang nag-control sa universo. Kinsa man na ilang ila na nag-control po. Di ba? Kanang kuha mo nang nailingin, dahil duha ka lingin, diriyo. Mo na tinuwan sa uban. O din ang maoy inon sa Bible. Usara gyud ang nag-control. Usara gyud nga Dios maoy nagpadagan sa tibuok universo. Ug wala na ilahi pa. Kining atong gitun-an nga usa ka perfect na Dios. Dili anak, no? Nga ang mga una-una o mga pamaagi sa Dios hingpit sa kahingpitan. Likan nila nato. Absolutely perfect. Dili pareho sa una-una o mga pamaagi sa tao nga naa na ilalom sa pagkadili perfect. Unang, di gyud ta mga hasbang pagtugkad sa unsa ang Dios kay nga tuwa taon wa magbuta buhati sa Dios o perfect na una-una. Kay di gyud puda buhaton sa Dios. Kay di gani gibuhatan og dili perfect na una-una mutupong pamanggalit niya. Unsa pa ka nag-balance? Mapildi ang Dios na kalakihan. Ang anghel na si Lucifer unsa may gibuhat? Mutupong sa Dios, gihagbong sa kalibutan ng among. Di ba? Kay muna ang Dios lagi perfect. So muna nga di nato yun pwede no nga ipariha ang atong una-una o mga pamaagi nga naman kay subject na siya na ilalong ni sa pagka-dili perfect. Ang buhaton na yun nato ani nga kining atong dili perfect nga mga una-una, dili perfect nga mga pamaagi atong ipailalong sa usa ka Dios nga perfect o una-una, perfect sa mga pamaagi. Di nato ibangga sa iyaha. Unsa ba magibangga ta? Magsilbi gyud ka ta. Dili kayon. Ang iya gyud gusto nga naatay sa ito fear. Naatay pagtahod nining maong Dios. Mao na iyang gusto nga mahitabo diha sa iyang mga binuhat. Sumura no nga dili gyud nato masabot sa hingpit. Kita sabot sa hingpit sa unsay hunahuna o mga pamaagi sa Dios. Mao gina ang reality. Mao gina ang giingnan ni kita na ayaw na lang ng secret. Di mo magsilbi ana. Kana lang ako gi-reveal sa iyo ha. Mao lang gyud sa na inyong saon. Sundon. Kaya di jud mo magsilbi kung manghilabot pa mo sa unsay wa na nako padayan. Kay delikado ra man gyud ta. Kaya ang iyang purpose man gyud nato nga mutahod ta niya. Mupailalom ta niya. Dili nga iyang purpose nato nga mulabaw ta niya. Kay kana kaingon kog hadluka kay na. Mao na akong hadlukan nga ang creature mulabaw sa Creator.
na pertek ay kandakua kay nagdistansya. Sumuna nga tungod nagipod sa sala. Kasi Lucifer bitaw sa kong karon saka man sa taas. Nga apektado man pod ang tao sa kinaiya sa David, di ba? Sa manun, ipagsulti ni Ginoong Hesus sa John 8:44, mga anak kamo sa inyong amahan nga mao ang David. Nasukad pa sa sinugdan, bakakon. Nga mao'y sige hulbog, sige hunahunaan yung kayo ang Diyos. Kana, i-question yun ang Diyos. Tanawag ito yung hinimo sa babae. Di ba? Dahil kasi tentasyon ba? Ginidaan dahil mo, wala man yung ginid sa uban. Kurang gilamat-lamat ba? Ang tunubay na among ang lalaki po, idol po niya sa iba, Diyos po niya, kasunod na po kaon, di among tanan. Ano man gusto, mutupong sa Diyos. Muna hadlo, mga tayo sa unan. Muna, minti na rato na ang Diyos na Diyos mo ay perfect. Kita. Dili kayo. Kaya di, yun. Nato masabot sa hingpit. Sa unsa yun nahuna o mga pamaagi sa Diyos, diha sa iyang pag-amuma nato. Daghang misteri ning iyang pag-atiman sa tuwa. Diha sa iyang providensya. Kaya dili man siya pareha o hunahuna o mga pamaagi sa tao. Nga iyang binuhat nga nagbaton o dili hingpit na hunahuna o mga pamaagi. Dayon di kalalis. Naay ipahitabo sa Dios na alam sa tao daw dili maalamon nga mahitabo. Ano ba mo yung sa ni Ginoo? Kita mapunta ka na Dios doon ko kaayo. Kita mapunta ka na tinarong ko ano? Imo po ni tugot sa mahitabo sa kung kinabuhi. Di naman ikayan nga muna-una ana. Tanak noong mga di ba si ang salmista sa Psalm 73 nasina siya sa mga adonahan. Kaya rin, nato yung mga ingo nga, nangubag ng mga matas, katambok. Nung makita pa nga, grabe po, ako nagtinarong. Pero, mao ni Ginoo. Pagka, di ba balance imong pag-atiman sa'yo? Di na kita kasabot. Kaya ingon na din ka-adik perfect ang Diyos. Iyaw ginagbuhata. Una-una unsa imong kahimtang atubangan sa Diyos. Kana mo yun unsa may angay nimo. Ayaw pag una-una nga naa kay obligado ang Ginoo nimo. Ang angay ra ba nimo kay makasasala ka? Impierno. Nganong mag-inana ka mo na saywa na sabti sa tao. Magit tayo. Maunay makapahurog na ito matyo. Lahi ang Diyos o mga pamaagi. No? Kaya sa tao na dili hingpit. Muna, balikon ako. Digid na ikalalis. No? Anaay ipahitabo ang Diyos. Alam sa tao daw dili maalamon na mahitabo. Pero di ay unsa man? Pero di ay diha sa Dios makahatag og kaayuhan sa iyang mga katawan. Di ba? Sa may sulti sa Roma 8:28. Kani comfort na ko ni. Unsa may atuang masinatian mga kalisod. Kaingon ta nga kay klaro man ako nga naagi ko ni Ginoong Hesus. Klaro man gyud ko nga ang akong gisaligan tanan si Ginoong Hesus. Kini nga panghitabo, interpretaron ako ni na para ni sa akong good. Pero kung wako kaniya ni Ginoong Hesus, kanang mga panghitabo sa Dios ang nagipahitabo sa imong kinabuhi angay ka nga muna-una nga moduol ka kang Kristo. Pero kun nanaka diya ni Kristo nangahitabo ang dili unta angay nimong ipahitabo diya nimo. Pero wa man kay mahimo kay ang Dios may mabubuot, interpretara na ani nga pasahe Roma 8:20. Sa exalted, kita na sayo. Kinsang kita sa context ang mga Kristohanon. Apel, si Apostol Pablo, kita na sayo
nga ang Dios dinhi sa Satanas nga ang Dios nagpahitabo sa tanang mga butang nga naa naghiusa sa pagwork, pagtrabaho, amoy sumpay. Para matinaw. Kung sa may sumpay diyan, alam sa Kayuhan. o na hindi ganahan sa tao. Kasi niya masabot ba nga ng kayuhan manuuni? Na Ginoo, saan ni ayuhan diya po ni? Kana, iparis tong Isaiah 55. Mao na imong una-una. Pero ang una-una sa Ginoo kay kayuhan ba na niya? Unsa man, painado. Submit. Kay mao na ganahan sa Dios. Diya sa iyang mga tagaw. Nakita na sayod nga ang Dios nagpahitabo sa tanang mga butang nga naa naghiusa sa pagtrabaho alang sa kayuhan ni adtong kinsa mga nakigugma sa Dios. O ni adtong kinsa gitawag sumala sa iyang purpose. Tanawa ang sulod ng mga bersikulo sa iyang purpose ana para maisama o kinaiya sa iyang butong anak. And we know ang Christian now dili ignorante. And we know ang samay din nato ang may maignorante ta that God causes all things to work together for good. To those who love God, to those who are called according to His purpose, para masama ta o kinaiya sa iyang bugtong anak na maose. Matanaw nato kung unsa ang sulod sa Trinity Hymnal number 21. Unsay sulod ana nga hymnal? Hymn number 21 sa Trinity. Mao ni ang isulti. Sound kay ni. God moves in a mysterious way. Di na to masuktan. God moves in a mysterious way. His wonders to perform. He plants His footsteps in the sea and rides upon the storm. Deep in unfathomable minds of never-failing skill, He treasures up His bright designs and works His sovereign will. Judge not the Lord by feeble sins, but trust Him for His grace. Behind a frowning providence, He hides a smiling face. His purposes will ripen fast, unfolding every hour. The bud may have a bitter taste, but sweet will be flower. Blind unbelief is sure to err. Sayo pa, and scan His work in vain. God in His own interpreter, and He will make it plain. Okay, tanawa rin, no? Naamatay Trinity mo. Mauna ang sulod. Mauna ang Diyos na perfect. So ayaw i-judge ang Ginoo. Sa kanila daw, judge not the Lord by feeble sins, but trust Him. O na ito ang buhaton. But trust Him for His grace. Kaya grasyahan rabi ata. Kaya wala bitaw na yung grasya, patay na tatanan karon. Muna nga, di kita mag-argantis and atubangan yun. Una-unahon, mabili akong masigig meditate, unsa rin ka kung ako gikaluyan. Ahata ko karon adto gyud ko sa silot nga walay katapos. Muna sige nato i-meditate kaysa sige question sa Dios. Kaya ang Dios na man gyud na. Di man gyud na siya mo biya, mo bitay ang gisaaran gyud sa Hebrews 13:5. Di kita biyaan ni talikdan ni unsa pa may atong gikinanggihatag na niya ang pinaka gikinahanglan nato ang iyang bugtong anak nga maose. Kinaswa na niya gihikaw diri sa tuwa.
Mao man ay pinakadako nga ikapasalamat nato sa Dios. Kanang mga gagmay na ay nalang na. I-trust na sa iyaha. Di man gyud ta kasabot bisag unsaon. Kay di man nato masabtan iyang mga pamaagi kay lahit man sa atong pamaagi. Iya mo ginag-declare daan. Kana kung maminaw po ta sa iyang i-declare. Makaproblema gyud ta kung di ta maminaw. Di na makaayos sa atong kalag. Pero, wala naman kita tayo, sunod na po na yung Deuteronomy. So, pundo sa mga protects may tungod sa pagka-perfect sa Diyos. Sinap, nakakuha na ta. So, sa atong buhaton, pasiuna na ato ang himuon at tubangan sa Ginoo, kinalantahuro na to siya. Kinalangkadlukan na to siya. Kung sa may dagan sa itong kinabuhi, din pasalamat at permanente. Kaya nagkulang ang Diyos, ihatag niya ang dako nato nagkinahanglan insama ang iyang bugtong anak nga mao si Ginoong Hesus nga mao'y sulbad sa pinakadako nato nga problema nga maong sala, di ba? Kay kun di na masulbad ng atong pinakadako nga problema nga maong sala, silutan kita sa walay katapusan dito sa Biblia. Pero salamat kay ang Dios iyang ipadala ang iyang maurang anak, bugtong anak aron maoy mubayad sa bayad sa atong sala nga mao ang kamatayon. Kung sa may natabo sa dinhi siya maoy namatay dito sa cross sa Kalbaryo aron bayran niya ang atong sala nga ang bayad mao ang kamatayon. Pero nimo wa pa kaniduol diha ni Ginoong Hesus ayaw gyud daw nga nabayran ang imuha. Kaya naa siya requirements nga mabayran na salig niya. Tuo niya karon. Kay hangtod nga di ka mo salig niya, hangtod nga dili ka mo tuo niya, uban sa paghinulsol, di kina mabayaran imong sala. Kay maimo lamang ang bayad sa sala kung muduol ka niya karon. O nang ingon siya, duol ka mong gikapuyan o gibugatan, kay papahulayon ko. Muna, sa imuha, kung wapagyog ka ni Ginoong Hesus nagtawag siya, duol kang Ginoong Hesus para masulbad ang imong pinakadako nga problema o sa diha masulbad ang imong pinakadako nga problema, doon na kay kahadlok, doon na kay pagtahod sa perfect na Diyos. Okay? Muna ang seryoso na kamaturan na ngay nato na pasalamatan. Sumagaw. Mahal nga langit nun, salamat nga way undang ning imong pagkatiman sa imong mga katawhan. Salamat sa grasya nga kahibulungan. Diin kami nga dili angayan luwason na luwas. Di na mo masabtan ang tanan nimo nga mga pamaagi, tanan nimo nga mga unahuna. Pero mo submit rin sa imong pagka-perfect. Kami mga pinuhat nga dili perfect. Pero doon namin Diyos na nagbuhat namo nga usa ka hingpit na naanag amuma padayon diha sa imong mga katawan, diha sa kabuhat. O Diyos, salamat kayo sa imong kaluoy namo na imong ipadala ang imong bugtong anak nga mao si Ginoong Hesus. Mao yang mong paglaom niini kinabuhi. Aron kami makabaton og kinabuhing walay katapusan. Salamat kayo sa imong kahibulungan nga grasya. Hinaot na imong ganihon, kabigon kadtong wala pa ni Kristo nga sila muduol kang Kristo alang sa kaluwasan. Aron sila magmahadlupon diha kanila. Aron sila dunay pagtaho diha kanila. Kay hangtod nga dili sila muduol diha kang Kristo, kaaway nimo sila. Kay ang imong kapungot mo diretso diha kanila. Hinaot o Diyos nga imong kaluy-an sila. Tagaan nimo sila pag ginulsol o pagtuo. Kamuduol sila kang Kristo alang sa kaluwasan ug ang imong kapungot mapuy-puy diha kanila. Mahal, salamat kayo. Ibalik na mong dungog himaya. Di lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.